Ibinunyag ni David Licauco sa interview ng School of Discarte na kumikita siya ng 50 million sa isang taon sa pagnenegosyo kasama na ang income sa showbiz career. Sa mga hindi nakakalam, sir, ano po yung industry natin? I'm in the entertainment industry and F&B, food and beverage. Ano po yung pinakamalaking kinita natin sa isang taon? Hirap ng tanong mo, pare. Saan ba? Sa entertainment or sa... Sa lahat, sir, sa lahat. Gusto mo hulaan? 10 million? Higher, siguro. 30? Higher, yeah. 50? Somewhere, ikaw na lang siguro, yeah. Somewhere there. Gano'n na po ba tayo katagal sa showbiz at saka sa pagbe-business? Showbiz, I started 2017. Business naman, 2019. So, halos magkasabay lang, no? 2 years after. Yeah. So, nakuha ba natin yung pera natin sa pagbe-business dun sa showbiz din? Oo, actually, lahat ng kinikita ko sa showbiz, I try my best to invest sa business. Reckless ako when it comes to investing. I think I'm in a stage of my life where calculated risk. Sa tingin niyo, sir, bakit mas naging calculated yung mga decisions natin pagdating sa mga risk-taking? Kasi before, parang, I'm the type who is, tara game, let's do it. Which is not a bad thing, I would say. I think I should put in more time sa market study. Diba? Hindi na lang yung parang, sige game, kung meron ako naisip na negosyo, sige gawin natin kaagad. Diba? Kailangan siguro, pag-isipan mo muna, dapat maganda yung produkto mo. Tama nga naman, sir. Hindi naman na biro tong pagbe-business. Isa na to sa mga dapat nating tinututukan, lalong-lalo na pag decision making. Next question naman po, sir. Artista na po tayo. Ang dami na natin pera. Pero bakit pa po tayo pumasok sa food industry or sa pagbe-business? Actually, kasi growing up as a kid, I came from a family na business-oriented talaga. It's more of like in showbiz yung nakakagulat na pinasok ko eh. Kasi it wasn't in my plans. Di naman ako kagapuan dati. For me, it was far-fetched yung acting. I feel like showbiz kasi is an industry na you never know kung kailan ka pwedeng mawala. Hindi mo alam kung may show ka, magkakaroon ka ng endorsements. Next thing you know, meron ng bagong David leading Licao. man, bagong David Licao ko, di ba? So I think it's wise to like invest your money in business. Yung mga ganito talagang klaseng industry, parang basketball din. Hindi natin alam kung kailan tayo may injured. Mas okay nang meron tayong pansarili natin na magkakaroon tayo na okay na income. Ang dami niyo pong hinahawakan tao, sir. Paano po kayo nakakahanap ng designated or tamang tao para sa task ko sa business niyo? To be honest with you, it's been a challenge of mine. Actually, hindi lang ito yung negosyo ko. I have another food and beverage brand, Kuya Korea. So I have 3 branches. And ito, dalawa yung branches ko. The one in Molito and here in Opus Mall. And I also have yung mga sideline na construction. Ito actually yung pain point ko sa pagnenegosyo, especially now na like yung showbiz ko is up there and business ko is like going up also. Before kasi, I was used to doing everything. Halos lahat ako, marketing, operation, finance, kausap ng suppliers, purchasing. But now, of course, I'm in this macro state na I have to start delegating. And it's been a problem of mine kasi medyo perfectionist ako. I tend to micromanage. So what I'm trying to learn is become a leader.